Ang Abraham Lake ay isang artificial na lawa na nilikha noong 1972 dahil sa pagtatayo ng Byhorn Dam sa North Saskatchewan River sa Alberta. Malaki ang naging epekto ng proyektong ito sa mga lokal na katutubong komunidad, partikular sa Byhorn Band ng Stoney Nakoda First Nation, na matagal nang namumuhay, nangangaso, at nanghuhuli sa mga lupaing iyon. Ang pagtatayo ng dam ay nagdulot ng pagbaha sa Kootenay Plains, na sira ang mga kubo, libingan, at pastulan, at biglaang nahinto ang tradisyonal na pamumuhay ng mga Stoney Nakoda. Ang proseso ay minarkahan ng kawalan ng konsultasyon, walang isinagawang pampublikong pagdinig o maayos na pagsuri sa sosyal at pangkalikasang epekto bago simulan ang konstruksyon. Kakaiba ang Abraham Lake dahil kilala ito sa buong mundo tuwing taglamig sa tinatawag na frozen methane bubbles. Habang nabubulok ang organikong bagay sa ilalim ng lawa, napoproduce ang methane gas, na kapag nagyelo ang lawa ay naiipit ito at nagiging mga patong-patong na bula sa ilalim ng yelo. Isang pambihira at kapansin-pansing tanawin na madalas kunan ng litrato. Ang fenomeno na ito, bagaman kahali-halina, ay nagpapahiwatig ng mas malalaking suliraning pangkapaligiran. Tuwing panahon ng pagkatunaw ng yelo bawat tagsibol, napapalaya ang methane, isang malakas na greenhouse gas sa atmosfera, na ugnay sa ganda ng lawa sa mas malawak na usapin tungkol sa pagbabago ng klima. Noong huling bahagi ng 1960, nakita ng dating Calgary Power Company na ngayon ay kilala bilang Transalta, ang potensyal na gamitin ang daloy ng North Saskatchewan River para sa hydroelectricity. Naging katotohanan ang kanilang ideya noong 1972 nang matapos ang Byhorn Hydro Plant, na hanggang ngayon ay isa pa rin sa pinakamalalaking producer ng hydroelectricity sa Alberta. Bagaman may mabubuting intensyon ang pagpaplano ng Byhorn Dam upang makapagbigay ng kuryente sa maraming tahanan sa paligid, hindi na naisagawa ang tamang pagsusuri ukol sa kapaligiran bago nagsimula ang konstruksyon. Ang kakulangan ng tamang pagpaplano ay nagresulta sa pagbaha sa mga nakapaligid na kapatagan na nagdulot ng masamang epekto sa mga wildlife at sa mga taong naninirahan sa lugar. Maraming mga tao mula sa Nakoda Stoney First Nations ang nakaranas ng matinding pinsala dahil ang tubig ay bumaha sa kanilang mga kubo, libingan, lugar ng seremonya, pati na rin sa kanilang mga pastulan nang magsimula ang konstruksyon noong huling bahagi ng 1960. Para sa amin, ito ay nakakabagabag isipin at taos puso naming inaalay ang aming pakikiramay sa lahat ng tao, hayop at mga halaman na nagdusa dahil sa kakulangan ng tamang pagpaplano. Bawat taglamig, gumagawa ang Abraham Lake ng isang napakagandang natural na fenomena na karapat-dapat makita. Inirerekomenda na bisitahin ang lugar mula huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Pebrero para sa mga naghahanap upang masilayan ang pinakamagagandang tanawin ng mga nagyayelong bulan na ito. Nagtataka kung paano nangyayari ang fenomeno na ito. Habang nagsisimulang magyelo ang tubig, ang nabubulok na mga halaman, hayop at puno sa ilalim ng lawa ay naglalabas ng methane gas bubbles na sinusubukang makarating sa ibabaw. Ang paglalakbay ng mga gas bubbles ay napuputol dahil sa itaas na layer ng yelo na nabuo mula sa nagyayelong temperatura. Ang mga bula ng methane ay nagiging nakulong at nakabitin sa ilalim ng yelo na kalaunan ay bumubuo ng kahanga-hangang tanawin habang ang tubig ay unti-unting nagyayelo pababa sa panahon ng napakalamig na taglamig sa Alberta. Bakit ang Abraham Lake ay isang napakahusay na lugar upang makita ang mga nagyayelong bula ng methane gas? Ito ay salamat sa malakas na hangin na nagwawalis sa karamihan ng nyebe mula sa nagyayelong ibabaw. Kahit na ang Abraham Lake ay isang artipisyal na lawa, naglalabas pa rin ito ng napakalinaw na bughaw na tubig na ginagaya ang isang natural na lawa ng bundok at ginagawa itong perpektong lokasyon upang ipakita ang fenomena na ito. Ang bilang ng mga bula ng methane gas ay patuloy na tumataas taon-taon at itinuturing na isang suliraning pangkapaligiran. Ang pagtaas ng temperatura sa buong mundo at pagbabago ng klima ay nagiging sanhi ng pagtunaw ng permafrost na naglalabas ng mas maraming methane sa ating atmosfera mula sa natural na pagkabulo. Nagdudulot ito ng dagdag na pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi planadong greenhouse gases bukod pa sa mga nalilikha na natin bilang isang lipunan. Ang Agosto 24, 1969 ay isang araw na nagbago ng buhay ng 5 lalaki mula sa Alberta nang masaksihan nila ang isa sa mga pinakamahalagang paglabas ng Sasquatch na naitala sa kasaysayan ng Alberta. Ayon sa kwento, 2 lalaki na nagngangalang Harley Peterson at Guy Hurioux ang nagtatrabaho sa pag-install ng pundasyon para sa isang pump habang ginagawa ang konstruksyon ng Byhorn Dam.
Habang nagtatrabaho sila, tiningnan nila pataas at napansin ang isang malaking anyo sa ridge sa itaas nila na nagpagulat sa mga lalaki at nagpahinto sa kanilang ginagawa. Ang anyong ito ay iniulat na isang napakalaki, maitim, at nakatayong nilalang na nakatitig pababa habang pinapanood sina Harley at Guy na nagtatrabaho. Iniulat na ang nilalang ay nanatili roon ng 30 minuto habang pinapanood sina Harley at Guy bago ito nagdesisyong umupo sa ridge. Sa panahong iyon, dumating ang 3 iba pang lalaki upang mas malapitan makita kung ano ang nakikita nina Harley at Guy. Kinumpirma nina Del Body, Stan Peterson, at Floyd Ingen na totoo nga ang nilalang at nanood sila ng humigit kumulang 10 minuto ng buong paghanga bago muling tumayo ang nilalang. Ang napakalaking nilalang ay nanatili roon pa ng 15 minuto habang pinapanood ang 5 mga lalaking nabigla bago ito naglakad papalayo at nawala sa likod ng mga puno sa ridge. 2 sa 5 lalaki ang nagpasya na mag-hiking pataas sa lugar kung saan nakita ang nilalang upang tingnan kung may mga yapak o ibang ebidensya na iniwan nito para sa layunin ng dokumentasyon. Habang pinapanood ng 3 iba pang lalaki ang kanilang 2 katrabaho na naghahanap sa ridge, dumating sa kanila ang isang pagkaunawa na naging sanhi ng kilabot sa kanilang likod. Matapos ikumpara ang taas ng 2 lalaki sa ridge sa taas ng mga puno sa likuran nila, napagtanto nila na ang nilalang na kanilang nakita ay walang duda na may taas na pagitan ng 12 hanggang 15 talampakan. Ang proseso ng pagtrap ng methane sa Abraham Lake ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ugnayan ng natural na mga ekosistema at pagbabago ng klima. Nabubuo ang mga bula ng methane kapag ang mga bakterya ay nagkakabisa ng mga organikong bagay sa ilalim ng lawa na naglalabas ng methane bilang byproduct. Sa taglamig, habang nagyelo ang ibabaw ng lawa, ang mga umaasang bula ng methane ay nakakulong sa ilalim ng malinaw na yelo na bumubuo ng mga kahanga-hangang haligi na nakikita sa ibabaw. Kapag natunaw ang yelo tuwing tagsibol, napapalaya ang mga bula ng methane sa atmosfera. Ang methane ay isang greenhouse gas na mas malakas ng humigit kumulang 25 hanggang 30 beses kumpara sa carbon dioxide sa pagtali ng init sa loob ng 100 taon. Dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas maiinit na temperatura, natutunaw ng mas maaga ang yelo sa mga lawa tulad ng Abraham Lake at lumalawak ang panahon na walang yelo. Nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon para sa methane na makalabas, na nagdudulot ng pagtaas sa antas ng methane sa atmosfera, na nagpapabilis pa ng global warming, isang klasikong positibong paikot-ikot na epekto. Bagaman ang Abraham Lake ay isang kilalang halimbawa, libo-libong mga lawa sa hilagang bahagi ng mundo ang nagpapakita ng katulad na pagbuga ng methane. Habang natutunaw ang permafrost sa mga rehiyong Arctic at subarctic, maaaring mas mabilis pa ang pagtaas ng methane emissions na nagpapalala ng epekto nito sa klima. Ang ibabaw ng lawa, na madalas na nalilinis ng malalakas na hangin, ay nagpapakita ng mga kahanga-hangang tor at patong-patong na puting bula na parang mga perlas na nakakulong sa ilalim ng malinaw na yelo na parang salamin. Ang mga mahiwagang tagpong ito na parang supernatural ay maaaring magmukhang iba sa mundong ito, lalo na kapag inihambing sa malalim na bitak, mga puting laso ng yelo, at ang dramatiko at ligaw na pagmumuni-muni ng Rockies. Ang mga ganitong tanawin ay natural na nagbibigay daan sa mga kwento tungkol sa mga nakatagong espiritu o mahiwagang puwersa sa ilalim ng ibabaw, isang klasikong pinagmumulan ng alamat. Hindi lang basta maganda ang mga bula sa Abraham Lake, naglalaman ang mga ito ng methane, isang napakapasiklab na gas. Ang kaalaman na ang mga magagandang porma na ito ay maaaring sumiklab ay nagdaragdag ng hindi nakikitang panganib. Ang kalagayan ng lawa bilang isang artipisyal na imbakan ng tubig, na may pabago-bagong level ng tubig at marupok na yelo na minsang may mga hangin sa ilalim, ay lalong nagpapalalim sa aura ng panganib at di katiyakan. Madaling nagiging mga babalang kwento o kwentong multo ang mga ganitong elemento tungkol sa mga espiritong nakakulong sa ilalim ng yelo o mga sinaunang halimaw na nagising dahil sa pakikialam ng tao. Ang mga nakakaakit na bula ay direktang patunay ng patuloy na pagkabulok at pagbabago. Bawat bula ay methane na nilikha ng mga bakterya habang kinakain nila ang nabubulok na mga organikong bagay sa ilalim ng lawa. Ang prosesong ito, na hindi halata sa karamihan ng mga lawa, ay lantad at malinaw na makikita sa ibabaw ng Abraham Lake. Ang siyentipikong katotohanan na ang mga bula na ito ay nakakatulong sa pag-init ng mundo, at na ang pagkakaroon nila ay palatandaan ng hindi pagkakapantay-pantay sa kalikasan, ay nagbibigay ng madilim na pananaw
na nagpapalakas ng mga modernong alamat tungkol sa kalikasang lumalaban o mga panganib na nagkukubli sa likod ng inosenteng kagandahan, ang kombinasyon ng pagdalaw ng yelo, pagputok ng yelo, at paglabas ng natural na gas ay maaaring lumikha ng mga kakaibang tunog at pangyayari. Natatangi ang Abraham Leke dahil kilala ito sa buong mundo sa mga frozen methane bubbles tuwing taglamig. Habang nabubulok ang mga organikong bagay sa ilalim ng lawa, naglalabas ito ng methane gas na naipipit sa nagyayelong lawa, na magkakatabing bumubuo sa ilalim ng yelo sa mga dramatiko at magandang tanawin na madalas kunan ng litrato. Bagaman kahali-halina ang fenomeno na ito ay nagtuturo sa mas malalaking suliraning pangkapaligiran. Tuwing pagtunaw ng yelo tuwing tagsibol, napapalaya ang methane, isang malakas na greenhouse gas sa atmosfera, na nag-ugnay sa kagandahan ng lawa sa mas malawak na usapin tungkol sa pagbabago ng klima. Bagaman may mabubuting intensyon ang pagpaplano ng Bighorn Dam upang makapagbigay ng kuryente sa maraming tahanan sa paligid, hindi na isagawa ang tamang pagsusuri tungkol sa kapaligiran bago nagsimula ang konstruksyon. Ang kakulangan ng tamang pagpaplano ay nagresulta sa pagbaha sa mga nakapaligid na kapatagan, na nagdulot ng masamang epekto sa mga hayop at mga taong naninirahan doon. Maraming mga tao mula sa Nakoda-Stony First Nations ang nagdusa ng mapuno ng tubig ang kanilang mga kubo, libingan, lugar ng mga seremonya, pati na rin ang kanilang mga pastulan nang magsimula ang konstruksyon noong huling bahagi ng 1960. Bakit ang Abraham Lake ay isang napakagandang lugar upang makita ang mga nagyayelong bula ng methane gas? Ito ay dahil sa malalakas na hangin na humahampas at nagwawalis sa karamihan ng nyebe mula sa nagyayelong ibabaw. Kahit na ang Abraham Lake ay isang artipisyal na lawa, ito ay naglalabas pa rin ng napakalinaw na asul na tubig na ginagaya ang isang natural na lawa sa bundok, kaya't ito ay perpektong lugar upang ipakita ang fenomenon na ito. Ang bilang ng mga bula ng methane gas ay patuloy na tumataas taon-taon at itinuturing na isang suliraning pangkapaligiran. Ang pagtaas ng temperatura sa buong mundo at pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pagtunaw ng permafrost na naglalabas ng mas maraming methane sa ating atmosfera mula sa natural na pagkabulok. Nagdudulot ito ng karagdagang pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi planadong greenhouse gases bukod pa sa mga nalilikha na natin bilang isang lipunan. Ang proseso ng pagkakulong ng methane sa Abraham Lake ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa ugnayan ng mga natural na ekosistema at pagbabago ng klima. Nabubuo ang mga bula ng methane kapag ang mga bakterya ay nagkakabisa ng mga organikong bagay sa ilalim ng lawa na naglalabas ng methane bilang byproduct. Sa taglamig, habang nagyelo ang ibabaw ng lawa, ang mga umaakyat na bula ng methane ay nakakulong sa ilalim ng malinaw na yelo na bumubuo ng mga kahanga-hangang haligi na tanawin. Kapag natunaw ang yelo tuwing tagsibol, napapalaya ang mga bula ng methane sa atmosfera. Ang methane ay isang greenhouse gas na mas malakas ng humigit kumulang 25 hanggang 30 beses kumpara sa carbon dioxide sa pagtali ng init sa loob ng 100 taon. Dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas maiinit na temperatura, natutunaw ng mas maaga ang yelo sa mga lawa tulad ng Abraham Lake at lumalawig ang panahon na walang yelo. Nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon para sa methane na makatakas, na nagpapataas ng antas ng methane sa atmosfera, na lalong nagpapabilis sa global warming, isang klasikong positibong paikot-ikot. Bagaman ang Abraham Lake ay isang kilalang halimbawa, libu-libong lawa sa hilagang bahagi ng mundo ang nagpapakita ng katulad na pagbuga ng methane, habang natutunaw ang permafrost sa mga rehiyong Arctic at subarctic. Maaaring mas mabilis pang tumaas ang pagbuga ng methane, na lalo pang nagpapalala ng epekto nito sa klima. Ang ibabaw ng lawa, na madalas nalilinis ng malalakas na hangin, ay nagpapakita ng mga kahanga-hangang tor, at patong-patong ng mga puting bula na parang perlas na nakakulong sa ilalim ng malinaw na yelo na parang salamin. Ang mga malamistikal at tila supernatural na tanawin na ito ay maaaring magmukhang iba sa mundong ito, lalo na kapag inihahambing sa malalalim na bitak, mga puting laso ng yelo, at dramatikong ligaw na kalungkutan ng mga Rockies. Ang mga ganitong tanawin ay natural na nagbubunsod ng mga kwento tungkol sa mga nakatagong espiritu o mahiwagang puwersa sa ilalim ng ibabaw, isang klasikong pinagkukunan ng mga alamat. Hindi lang basta maganda ang mga bula sa Abraham Lake, naglalaman ang mga ito ng methane, isang napakapasiklab na gas. Ang kaalaman na ang mga magagandang porma na ito ay maaaring sumiklab, ay nagdaragdag ng di umano'y panganib. Ang katayuan ng lawa bilang isang artipisyal na imbakan ng tubig,
na may pabago-bagong level ng tubig at marupok na yelo na minsan ay may mga hangin sa ilalim, ay lalo pang nagpapalalim ng aura ng panganib at hindi katiyakan. Madaling nagiging mga babalang kwento o kwento ng multo ang mga ganitong elemento, tungkol sa mga espiritong nakakulong sa ilalim ng yelo o mga sinaunang halimaw na nagising dahil sa pakikialam ng tao. Ang mga kaakit-akit na bula ay direktang ebidensya ng patuloy na pagkabulok at pagbabago. Bawat bula ay methane na nilikha ng mga bakterya habang kinakain nila ang nabubulok na organikong bagay sa ilalim ng lawa. Ang prosesong ito, na hindi halata sa karamihan ng mga lawa, ay lantad at malinaw na makikita sa ibabaw ng Abraham Lake. Ang siyentipikong katotohanan na ang mga bula na ito ay nag-aambag sa pag-init ng mundo, at na ang kanilang pagkakaroon ay palatandaan ng hindi pagkakapantay-pantay sa kapaligiran ay nagbibigay ng mas madilim na aspeto, na nagpapalakas ng mga modernong alamat tungkol sa kalikasang lumalaban o mga panganib na nagkukubli sa likod ng inosenteng kagandahan, ang kombinasyon ng paggalaw at pagputok ng yelo at paglabas ng natural na gas ay maaaring lumikha ng mga kakaibang tunog popping, booming, at nakakakilabot na mga ungol na umuukit sa malawak na nagyelong paligid. Sa mga malalayong lugar, ang mga ganitong natural na tunog ay madalas na inuugnay sa mga supernatural na pagbabago o mga misteryosong nilalang.